Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin po narinig na ebanghelyo mula kay San Mateo, tayo po ay pinaalalahanan muli sa pamamagitan ng halimbawa na ipinakita nitong isang babaeng Kananea na tinuturuan tayo na sa ating pagdarasal, sa ating pagdulog sa Panginoon ng ating mga kahilingan ay hindi tayo dapat mag-demand. Kundi yung tamang pag-uugali, tayo po ay naninikluhod at umihingi lamang ng habag mula sa Panginoon. Kung sabi nga po dito, dahil noon mayroon kultura na ang tingin ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas. Ang tingin ng mga Israelita, sila yung pinili, chosen one ng Panginoon, at ang ibang lahi ay wala. Para bang ang sinasabi na kami lang ang maliligtas. Pero sa malinaw na sa kwentong ito ay binubuksan ng Panginoon ang kanyang kaharian sa lahat, lalong-lalo na ang mga nananalig o may pananampalataya, yung mga taong nag-a-acknowledge o kumikilala sa Diyos. Kaya yung kanya pong gesture, na bagamat ang tingin sa kanya sa umpisa ay kabilang sa mga aso o mga tuta, pero para sa kanyang anak, wala naman talaga pong gagawing para sa isang ina, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kahit maliitin pa siya, kahit na makaranas pa siya ng panlalait, pero para sa kanyang anak, talagang gagawin niya ang lahat. At ito yung halimbawa ng babaeng ito. Nanhalig, nanampalataya kay Jesus, tinanggap si Jesus at ipinahayag yung pananampalataya, kung kaya't siya po ay pinakinggan at pinagbigyan sa kanyang kahilingan. Pinagaling at pinalayas yung masamang espiritu na sumanib o sumapi sa kanyang anak. Yan nawa, patuloy din natin tingnan ang atin po mga sarili sa harapan ng Diyos. Hindi natin deserve lahat ng hinihingi natin, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ibinibigay niya ito. Isa lang yung kailangan natin din na maipakita. Kinikilala ba talaga natin siya
At sa pagkilala nating ito, nananampalataya ba tayo talaga sa Diyos? O hindi lang tayo dapat humihingi, kundi yung mayroon tayong pinapasok din na relasyon o ugnayan na ang pinakamahalaga ay yung pananalig natin sa Kanya. Kung ipagkaloob sa atin ng Diyos ang ating kahilingan, salamat sa Diyos. Kung hindi man niya maibigay sa ngayon ang ating kahilingan, nawa buong pagpapakumbaba pa rin tayong lumuhog sa Kanya nang hindi tayo nagagalit, nang hindi tayo nagwawala, kundi yung humility o yung pagpapakumbaba na maghihintay tayong ipagkaloob niya ito sa atin. Amen?